Muli ay magandang gabi sa bawat isa at Happy New Year. Simula uli tayo ng ating relationship talk. Sandali lang po. Wala po yung presenter. Yeah. Sige po, yung ating pag-uusapan ngayong gabi is about marriage was a government, the original blueprint of marriage series. Ito po yung ating tupiko sa gabing ito at hari nawa ay salamat sir. Hari nawa ay yun nga, matuto din tayo at mag-enjoy tayo sa ating topic sa gabing ito. Marriage was government, the original blueprint of marriage. Sabi dyan, marriage was designed to rule, not just romance. It reflects the perspective that marriage is fundamentally about purpose, commitment, responsibility, and structure, rather than being solely based on fleeting emotions or romantic feelings. Bagamat importante din yung emotion and romantic feelings, pero hindi po doon naka-base ang marriage. While love romance are important, they are not enough to sustain lifelong union through challenges. So, people think na ang pag-aasawa or marriage is about happiness, about romance, about feelings, or about companionship. Well, of course, kailangan natin yon. Kasama yon, no? Napakapangit naman ng pag-aasawa kung walang kasiyahan. Na parang pareho lagi kayong seryoso kayong mag-asawa, no? Parang na-imagine nyo ba na magkasama kayo palagi kayong seryoso? Ano, na parang ang hirap, no, na hindi kayo nagtatawanan, hindi kayo nagbibiruan mag-asawa. But marriage is not all about that. God put a higher purpose on marriage. Though people nowadays emphasize so much on that and it becomes commercialized. No? Lalo ngayon parating yung February, no? So, mapapagastos na naman tayo. Ako, hindi ko na binibigyan ng flower yung asawa ko. Sakit sa ulo na lang yung binibigay ko. At least, hindi ko man siya mabigyan ng bulaklak, napapainit ko naman yung ulo niya. No, joke lang po yun, joke lang. Marriage did not begin with wedding dress. It did not begin also with wedding vows. Marriage did not begin with romance. Marriage began with responsibility. Before God created the nation, before He created institution, before He created law, God created marriage, and that tells us something. Marriage was not God's answer to loneliness. No? So sa mga single dyan, huwag niyong isipin na yung pag-aasawa ay sagot sa kalungkutan. Nung nilikha niya si Eva, nakita ng Diyos na hindi maganda mag-isa para sa lalaki. Sabi diyan sa Genesis 2:18, "The Lord God said it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Tandaan natin, alone si Abram, he's not lonely. He's not also desperate. No? Na parang, ilang taon na ba ako, hindi pa ako nagkakaasawa. No? Na parang, hindi ganon. It's vice versa. Hindi lamang yan sa lalaki, pati din po yan sa babae. Baka iniisip ng babae, nasa 21 siya, yung ganito yung standard niya. Pagdating ng 25, bumaba na ng konti, tinanggal niya na yung isa sa standard niya. Pagdating ng 30, tinanggal niya na yung tatlo. Pagdating niya ng 35,
tinanggal niya, isa na lang natitira sa standard niya. Pagdating ng 40, wala na siyang standard. Hindi po dapat ganon. No? Ibibigay sa'yo ng Panginoon yung tamang partner para sa'yo. Of course, marriage was God's response and strategy for leadership. Sa Genesis 1:26 to 28, sabi dyan, "Then God said, let us make mankind in our own image, in our likeness, so that they may rule over the fish and the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." Verse 27, sabi dyan, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea, the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Let us make mankind in our own image, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it." Linagyan ko po ng kulay blue yan. God speaks about authority. God speaks about rule. God speaks about dominion. Parang business din pala, yung pag-aasawa. Kailangan mo mag-rule, kailangan mong mag-dominate. No? Parang pag sinabing to subdue it, kailangan mong manakop. No? Pamahalaan lahat. Hindi niya sinabing pag nag-asawa ka, dyan ka na lang. Sabi niya, make dominion. Kumbaga parang sa business, kailangan mong mag-branch out, no? Mag-innovate, patuloy na palaguin yung product mo. Kung dati burger lang, linalagyan mo ng cheese, and then kung ano-ano yung pinalaman mo. So nag-i-innovate ka. No? Parang ganon. Ganon din sa pag-aasawa. God speaks about authority, God speaks about rule, God speaks about dominion. Kanino niya to binigay? No? Hindi niya lang to binigay kay Abram, but He gave this command to both of them, male and female together. Let's clarify. No? Kasi minsan iniisip natin there's a weaker sex and stronger sex. Wala pong ganon. Men and women are both created by God equally. Walang nilikha ang Diyos na parang secondary lang. Hindi siya lumikha ng parang superior and subordinate. Hindi niya nilikha yung ganon. Kaya lang, God gave us different roles. Lalaki, may role kang dapat gampanan. Babae, meron kang role na dapat din gampanan. We men lead with our mind, while women lead with their heart. Anong ibig sabihin nito? Tayo, nakafocus tayo sa logic, strategy, and providing structure. Yan tayo, mga lalaki. While women focus on emotional connection, nurturing, and creating harmony. Ganyan po yung leadership style. Kaya minsan, hindi magkaintindihan yung lalaki at babae. Sabi, ang liit na bagay, pinapalaki mo. Hindi kayo magkaintindihan, hindi kayo magkano. Kasi, iba yung pagtingin sa ng lalaki, iba din naman yung pagtingin ng babae. Okay? Parang yung bote, half full, half empty. No? Tayo tinitingnan natin yon lalaki bilang half full or half empty. Pero sa babae, tinitingnan yon na at least may laman, may inom ka pa rin. So, magkaibang pagtingin. So what is government? Government is the system of or group of people governing a country. No? Hindi po yung government ay
isang sistema or isang plantation or farm na nakalagay doon lahat ay mga crocodile. Hindi po gano'n ang government. Government is the system or group of people governing a country, state, or community responsible for making and enforcing laws, managing public affairs, and providing essential services like security, infrastructure, and welfare to achieve collective goals and maintain orders. Once the government did not recognize the authority of God, titingnan ng government na kanya yung pag-aari ng lahat ng bagay. Mawawala yung sinabi ni Boss Kay kanina na everything here on earth is God's property. At tayo mga stewards lamang. So government exists to set direction, establish order, enforce values, protect people, manage resources. So question, if marriage is not doing these things, what is it doing? Kapag hindi minamanage ng marriage yung pagbibigay ng direction, pag-establish ng order, pag-enforce ng values, pag-protect ng tao, pag-manage ng resources, anong ginagawa ng marriage? Marriage was meant to govern the home, govern behavior, govern finances, govern children, and govern values. That is why God did not give children first. He gave marriage first. Hindi muna niya hinayaan magkaanak si Eva at si Adan. Binigyan niya muna ng asawa si Adan. Children did not need immature parents. Immature parents can cause neglect, low self-esteem, and role reversals, hindering a child's ability to trust and form secure attachments. Pansinin niyo yung mga parents ngayon. Dati, yung mga bata, yung may tinatawag na separation anxiety. Mapapansin niyo yan sa mga school. Yung parents ngayon, dala-dala pa rin nila yung separation anxiety. Yung mga anak nila gusto na lang maging independent, nasa school sila. Pero yung mga parent, hindi pa rin nila maiwanan yung kanilang mga anak. In-enroll nila yung anak nila, pero hindi nila maiwanan yung anak nila sa school. Gusto nila sila pa rin magsusupervise dun sa school, kung paano tinuturuan ni teacher, kung paano pinangangalagaan ni teacher. So, children don't need that kind of immature parents. What they need is parent with authority and order. Means parental authority and establishment of order provide children with structure, security, and guidance necessary for healthy development. No? Natuturuan kapag yung parents ay meron tinatawag na authority and order. This kind of framework helps children learn essential skills. Natututo sila sa kanilang buhay. Halimbawa, yung pagta-travel. Kaya nga sa ibang bansa, 6 years old, as young as 6 years old, hinahayaan na nilang pumasok yung anak nila sa school, taking school bus, services, etc. Tinuturuan sila kung paano tumawid. Dito sa atin, hindi. Di ba? Kasi sa bagay, nakakatakot talaga dito sa atin. Nakaapak ka na sa pedestrian, tuloy-tuloy pa rin sasakyan. Parang ikaw pa yung mag-a-adjust dun sa mga sasakyan. So, that's it. So, natututo sila ng essential life skills, including self-discipline, respect for boundaries, and how to navigate the world safely and effectively. So, kapag namamanage ng maayos ng marriage, yung pag-govern sa tahanan, govern the behavior, finances, children, values, nagiging maayos yung pag-aasawa. Naayos yung pagsasama. Romance, number 2 point, romance was never the foundation. Romance is not the foundation of marriage.
Romance is the reward of order. So kapag ka maayos yung inyong pagsasama, nagiging romantic, no? Parang ang galing nga ng ating topic, business relationship, magkadugtong sila. No? There's no secular. No? Minsan kasi pinaghihiwalay, spiritual, secular. No? There's no secular. All things are spiritual. Lahat ng ginagawa natin, it's spiritual. Paano tayo nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon at papaano natin siya nabibigyan ng kalungkutan sa ating mga ginagawa. Romance is not the foundation of marriage because feelings change. Feelings fade. Feelings rise and feelings fall. But the government Sir Noel. Government remains. Government stands and government still hold structure. That is why people say we fall out of love. When we say fall out of love means to gradually lose romantic feelings, lose affection, lose deep connection for someone, shifting from intense love to indifference, detachment, or even dislike. Even characterized by lack of desire to spend time together or to intimidate in finding flaws, more irritating, yung process niya where the initial excitement fades and the relationship feels more like a chore than a joy. No? Parang, ano ba yung pagsasama namin? Mag-provide na lang ba ng pangailangan namin? Wala ng excitement? No? Wala ng saya? So more on nagiging parang burdensome na lang yung inyong pagsasama. Kasi nga, yung damdamin, nagbabago. Minsan nawawala. You did not fall out of love, you step out of order. Nawawala kayo sa order. Love didn't fail, leadership failed. Number 3, every broken marriage is a government failure first. Anong ibig sabihin? When marriage collapses, people blame communication, sex, money, third party. Sinisisiyan natin. Kasi hindi maayos yung pagsasama namin. Kasi kulang kami sa sex. Hindi masaya yung sex namin. Kasi lagi kami nag-aaway sa pera, magasto siya, ganto-ganto, kuripot siya, o ano man. And then kasi may third party. No! Hindi po yun yung dahilan. Those are symptoms, not the disease. The real problem is this. No one was governing. No one was setting direction. No one was enforcing boundaries. No one was protecting the covenant. Pag hindi natin na-govern yung ating marriage, hindi tayo nakapag-set direction, hindi tayo nakapag-enforce ng boundaries, hindi tayo nakapag-protect ng ating covenant, then the marriage will collapse. Where there's no government, chaos entered, no? Nagkakaroon ng kaguluhan. Yung confusion lumalago, love suffocates. Sabi sa Proverbs 29:18a, where there is no vision, the people perish. Ibig sabihin ng perish, no, hindi ito katulad ng iba na nami-misunderstood nila, akala nila mamamatay. No. Vision, the Hebrew word is kauson. Ibig sabihin, divine revelation, prophetic direction, God-given instruction, heaven's disclosure. No, kauson is revelation of vision. Sorry. While the perish, no, Hebrew word is para. To unrestrained, to be let loose, to become disorderly or to live without boundaries, to cast off authority. Para, the misunderstood word dito
Kasi sa Hebrew, may mga kanya-kanyang gamit. Sa Psalms 1:16, 1:6, sabi doon, the way of the wicked shall perish. Yung perish doon is translated in Hebrew word as abad. Ibig sabihin, sa 1:16, sa 1:6, the way of the wicked shall perish, shall abad, ibig sabihin nun, their path leads to death. But in Proverbs, means para, ibig sabihin nun, parang kaguluhan. No? Nawawala na yung direction. Kapahamakan. Pero hindi naman kamatayan. Kaya nga sa Tagalog maganda. Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. The same with marriage. The marriage, kapag ka hindi natin nag-govern ng maayos, hindi natin napamahalaan ng maayos yung ating marriage, nagiging magulo. Imagine, no? Hindi nyo nagagampanan ng inyong role bilang mag-asawa. Yung tatay, hindi niya nagagampanan yung kanyang role bilang tatay, bilang pastor ng pamilya, bilang tagapangaral, bilang nagbibigay ng direksyon. Yung nanay, hindi rin niya rin nagagampanan yung kanyang hindi niya nagagampanan yung kanyang tungkulin bilang nanay. Tayo sa Pilipinas, maganda no? Yung role ng tatay bilang halige, yung role ng nanay bilang ilaw ng tahanan. No? Kapag hindi natin nagampanan yan, nagiging magulo yung ating tahanan. Nagiging, kumbaga parang puno ng kaguluhan. No? Walang siyang direksyon. Kaya nga, sa mag-asawa, sa iba, nagkakaroon din sila ng planning. Nagkakaroon sila ng strategic planning, yung mag-asawa. Halimbawa, yung kanilang expenses, pinagpaplanuhan nilang mag-asawa. That's why sa ibang mag-asawa, nagkakaroon sila ng pagkakataon na lumabas kasi sinasama nila sa expenses nila yun. Okay. Ano bang gagawin ko? Thank you. So nagkakaroon sila ng strategic planning, pinagpaplanuhan nila kung paano ba yung kanilang income, yung kanilang expenses, saan pag-aaralin yung mga anak, gaano yung gastos na gagawin nila. That's governing family. No? Kailangan, as husband and wife, sa inyong pag-aasawa, kailangan mai-govern nyo ng maayos para yung inyong marriage, kasi pag hindi na i-govern ng maayos, yung inyong pagsasama, nagiging failure yung inyong marriage. At minsan isinisisi nyo kahit saan. But katotohanan nun, nakalimutan yung i-govern ng maayos ang inyong buhay mag-asawa. Number 4, husband and wife are co-governors. Marriage is not boss and servant. No? Lalaki ako, gawin mo lahat dito sa bahay. No, hindi ganon. Babae ka, dapat ikaw ang gumagawa dito sa bahay. Hindi po ganon. Sa Biblia, walang structure na malinaw. Walang role na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kahit from Genesis to Revelation, hindi na siya nagsabi na ang mga babae dapat sa bahay lang, nagluluto, naglalaba. Ang mga lalaki dapat nagtatrabaho. Hindi po ganon. Bagamat sinabi ni Apostle Pablo na bilang mga lalaki, tayo yung provider dapat ng ating pamilya. But we are both co-governors. Marriage is not boss and servant, master and slave, superior and inferior. Let's correct this lie. Hindi po totoo yan.
We are both co-governors. Sabi ko nga kanina, God created us equally. Ang sabi dyan sa Genesis 1:21? So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. We are created equally. We are created by God in His own image. Pareho tayo, lalaki, babae, we have the image of God. God gave us the same value. Male and female, ibinigay ni Kristo yung kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Nung nagpakain si Kristo ng 5,000, lalaki lang yung naitala, dahil nung panahon na yon, hindi isinasama sa census yung mga kababaihan. Pero maliwanag na sinabi ng mga author ni Mateo, ni Mark, ni Luke, na hindi kasama ang mga babae at mga bata. Binigyan din nila ng pansin. Though hindi binibigyan ng pansin nung time na yon, isinasama sa bilang yung mga kababaihan, pero binigyan ng pansin ng author. No? Binigyan niya ng value. Kasi baka isipin natin na, ako ang lalaki dito sa bahay, ako ang hari. No? Baka isipin natin yan. Sa kasal, lagi nating naririnig. Di ba? Ngayong kasal ka na, ikaw lalaki, ikaw na ang magiging ulo ng iyong tahanan. Ikaw na magiging padre de pamilya. Pero walang nagsabi isa man. Ikaw naman, babae, ikaw na magiging leeg ng tahanan. Ikaw na magpipihit sa ulo kahit saan mo siya gusto. Walang nagtuturo po ng ganon. Dapat parehas ituro, di ba? Kaya lang, it's a lie. No. There is no greater sex. There is no weaker sex. Yes, kayang gawin ng mga babae ang mga ginagawa ng lalaki. You can be a carpenter, you can be a mechanic, you can be a painter, you can be a doctor, lahat. Ganon din kami, mga lalaki. Kaya din namin gawin ng inyong ginagawa, mga babae, except sa panganganak. Ganon din kayo mga babae. May mga kaya kaming gawing lalaki na hindi nyo kayang gawin. Yung iihi kami ng sabay-sabay doon sa bowl. Hindi nyo kayang gawin yon. Otherwise, magkakatamaan yung mga tuhod nyo. That's true. But this is not competition. Hindi sinasabi na, kaya niyong gawin yan. Hindi po. Hindi ibig sabihin na nagko-compete yung sex natin, yung ating gender. There's no gender na mas magaling o mas higit. It's a lie. Yung weaker and stronger sex, it's a lie. We are both created by God with His own image, with the same value, with the same authority. Yun nga lang, God gave us different roles. Okay? And we have to manage it. Marriage is two leaders governing one territory. What is the territory? That is the home, the family, and the next generation. Sana sa atin bilang parents at sa magiging parents in the future, kung ano yung yes ng tatay, yes din sa nanay. No. Sa amin, sa generation ko, lumaki kami na kung ano yung yes ni nanay, no kay tatay. Kaya mas nagpapaalam kami sa aming nanay. Pag sinabi ng nanay, di ba kagawad? No? Nagpapaalam tayo sa mga nanay natin. Kaya close tayo sa nanay natin. Kasi pinapayagan kami. Pag sinabi ng tatay, hindi pwede. Sige, magpaalam ka doon sa nanay mo. Kaya the following na magpaalam kami, sabi na, Nay, alam mo na, o sige ako na bahala. Oh.
Pag sinabi ng tatay ko, ba't wala pa si Nick? Hindi, naan lang yan. Inutusan ko. No, pinagtatakpan niya na, pero wala pa talaga ako. No, kailangan kasi 9:00, nasa bahay na. Ngayon, anong oras na ba pwede? Hindi ko na alam kung anong oras eh. Kasi yung anak namin, yung bunso, lalabas lang po ng kwarto yon pagpapasok sa school. Pag uwi galing sa school, pasok na naman sa kwarto, hindi na naman namin siya makikita. Kakatukin lang namin pagkakakain sa kalalabas. No? More on, gumagawa siya ng kanyang assignment, ng kanyang project, doon na sa kwarto niya. So, that is, no, ginogovern natin yung ating tahanan, yung ating pamilya, and then the next generation. Kayo parehas, tatay, nanay. Kailangan ng tatay maging modelo sa kanyang tahanan as you lead. No? You are not lead with iron fist. Yes, you lead with authority, but with example. No? Sabi ng tito ko, huwag kang maninigarilyo ha. Pero hawak-hawak niya yung sigarilyo niya. Huwag kang maninigarilyo. Ibili mo akong sigarilyo. Dapat hindi ganon, no? Kapag sinabi mo na it's against your standard, ipakita mo din sa anak mo na it's against your standard, na ikaw mismo. So that yung anak mong babae, titingin siya ng mga pangasawa niya na katulad mo na tatay. Yung anak mong lalaki, maghahanap siya ng babae na mga pangasawa niya na katulad mo na kanyang nanay. Marriage is two leaders governing one territory. Okay po ba yon? Naintindihan niyo po ba? Sumasang-ayon po ba kayo? Wala naman pong kumokontra so far. Pwede po kayong kumontra. No. Number 5, order is love's protection. Sabi dyan sa 1 Corinthians 14:40, ito po ay patungkol sa kanilang pananambahan sa Korinto. Kaya lang sa sobrang talentado ng mga taga-Korinto at sobrang gagaling, no? Na parang yung spiritual gifts ay binuo sa mga Corinthian church, nagkakagulo sila. Sabi nila, as the Spirit leads, habang nagpipreach yung isa, biglang may magkakanta. Habang nagpipreach yung isa, mayroong isang mag-i-speaking in tongue. Kaya sabi ng Apostle Pablo, but everything should be done in a fitting and an orderly way. Gawin ninyo sa maayos na paraan. So bilang mag-asawa, sa unang araw nyo bilang mag-asawa, dapat pinag-usapan nyo na kung sino at sino sa tahanan. Ako yung manager, ikaw yung supervisor. Or ikaw yung manager, ako yung supervisor. Dapat ganon. Para walang overstepping. No? Yung ibang mag-asawa di ba pagdating sa bahay, yung ibang mag-asawa, unahan silang apakan yung paa. Alam nyo ba yon? Kasi pag naapakan daw ng babae yung paa ng lalaki, magiging under-desire na yung lalaki. Buti lang hindi nyo ginawa, no? Hindi nyo alam. Ako iniwas ko talaga yung paa ko para hindi niya maapakan. So, safe ako. Bagamat kuminsan, no, kailangan ko din sumunod para safe. So, kahit hindi naapakan yung paa ko. At least walang gulo. No? Order is not control. Order is care. Rules don't kill love. Rules protect love. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng discipline? Noong panahon namin, ang discipline is walis tingting, manipis na kahoy. No? Sa Biblia, ang discipline, ibig sabihin ito yung, kumbaga, dahil nagtatanim sila ng mga grapes, naglalagay po sila ng mga balag, yung gagapangan ng grapes. That is discipline. Na kung saan gagapang, ito yung magiging direction nila.
so that hindi sila magiging magkakalat sa lapag, doon sila gagapang doon sa balag na ilinagay. Mga puno po yun, mga kahoy po yun, nagagapa. That is discipline. Rules don't kill love. No? Sabi nga, yung discipline hindi yun nakakapatay, kundi it protects. It protects us. That is why, sa kalsada, meron tinatawag na traffic rules. No? Bagamat dito sa atin sa Pilipinas, masalimuot yung traffic rules. Naging maingay ka makailan, yung sa anak ni James Dickens. Diba? Naging issue yun dahil yung swerving, iba yung kaso na ilinagay. No? So, I hope maayos nila. Pero maganda din naman yung hangarin nung mama na even if the government failed, sabi niya doon, still disobeying the rules have consequence. So ganun din, no? Kung bakit ko naisingit. That is why we have rules and it protects. Marriage needs clarity. Love without order becomes emotional chaos, confusion, and disorder. At kapag ka yung nagiging disorder na yung marriage, children, number 6, children suffers when marriage does not govern. Ang mga bata or children are not confused because of school. Hindi sila confused. But when couples becomes disorder, children are confused because of home leadership. That is why may mga tao sa loob ng tahanan na nagiging member ng tinatawag na gender ABCDEFG hanggang Z. Nagiging confused sila. Kasi maging sila yung identity nila, hindi nila alam. Kasi nakikita nila sa parents nila, yung identity ng parents nila, yung role na dapat ginagampanan ng parents nila, hindi rin nagiging maliwanag. But when marriage govern, children feel safe. Identity is formed, values are clear, nagiging maliwanag. Maganda ito na pinag-uusapan natin kasi as a businessman, ano ba rin yung ating identity as a businessman? Is okay? Is your okay? Pasok ba sa pagiging okay sa standard ng Diyos? O baka katulad ng sinasabi ni Boss Kay kanina na baka dahil gusto mo lang kumita ng pera at sa pera ka na lang nakatingin. No? And then, sabi mo sa Panginoon, thank you Lord, malaki yung kinita namin ngayong buwan. Pero pag ni-review mo, paano ka ba nakitungo sa yung, o paano ka ba nagnegosyo, yung identity mo as businessman, baka hindi ganun kalinaw. No? And yung values mo as a businessman, hindi ganun din kaliwanag. When parents or marriage fail to govern, children lead themselves. Sila na yung bahala. At mahirap yon. Emotions rule the house. No? Konting kibot lang, guilty ka na kagad, stress out ka na kagad, galit ka na kagad, and confusion becomes normal. Minsan nagiging manhid na lang. No? Ang hirap tingnan ng isang pamilya ganon, na parang manhid na lang ang lahat. Nagkakanya-kanya na lang. No? Proverbs 22:6, sabi diyan, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up a child. Sa atin, kayo may mga anak na maliliit, train up the child in the way he should go.
Huwag niyo pong i-spoil. Darating ang panahon, magtatayo din sila ng sarili ng pamilya. May iwan kayong mag-asawa. Darating ang panahon, babalik uli, kayong dalawa na lang uli bilang mag-asawa. That is why, tingnan nyo kung sinong importante. Si spouse ba o si children? But I will say, give importance to your spouse. Minsan pag nagkaanak na, nakakalimutan na si spouse eh. Di ba? Parang ang mundo niya na lang anak niya. Sabihin niya sa spouse niya, sige, lumayas ka na. Andito na may anak ko eh. No, hindi po ganon. Darating ang panahon, magkakaroon din siya ng sarili niyang pamilya. Train up the child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. God is instructing every parent to train the child. And training is a government language. At panghuli, number 7, Satan attacks marriage because it governs. Pag binalikan natin yung istorya sa Genesis, kung kailan nalikha ng Diyos si Eva, saka lumabas naman yung ahas. Saka lumabas si Satanas. At ang galing ng strategy niya, si Eva kagad yung kanyang inakit. Totoo ba na sinabi ng Diyos? No? Sabi ni Eva, hindi. Pero sa kanyang puso, nagkaroon na siya ng hangarin. That's why they failed. The devil doesn't fear romance. Actually, ginagamit niya pa nga yung romance. Nero-romanticize niya yung pagsasama. Bubulungan ka, hindi ka na mahal ng asawa mo. No? O kita mo, hindi ka niya pinapansin. Hindi ka niya naalala. Habang yung asawa mo busy, nagtatrabaho para sa inyo, and then ikaw naman, iba iniisip mo. Ginagamit ng devil yun. But the devil fears the order. Yung maayos ninyong pagsasama. Yun yung kinakatuko niya. Because order aligns to God's purpose for marriage. Ano yung sabi ni Boss Kay kanina? Maganda yung ngayong taon na i-align natin yung ating puso, yung ating isip sa pagbibusiness doon sa kalooban ng Diyos. Aligning our lives to God for this year. Otherwise, sabi ko nga kanina sa message is, New Year or just another year. But if we will align our lives to God, it will become New Year. Pero kung hindi, kung ganun pa rin, it's just another year. Kasi ganun pa rin, diretso pa rin. So if marriage collapse, sabi nga dito, families weaken, society breaks, nations decay. Kaya yung mga tao na nagsusulong, nasirain yung pamilya, hindi nila nakikita yung future result noon. Yung nagtuturo ng divorce. No? Tingnan nyo sa ibang mga progressive country na may mga divorce. Maraming mga kabataan, nasira ang buhay. Kasi hindi nila mailagay yung parents nila divorce. Yung iba nag-e-end up kulungan. Yung iba nag-e-end up sa foster family. Society breaks and then nations decay. Bagamat sa mundo natin na ang batayan ng kaunlaran is yung gross domestic product, pero sa Panginoon tinitingnan niya yung tagumpay ng isang bansa kung papaano matatag ang isang pamilya. Tinitingnan ng Diyos na ang isang matatag na bansa ay may isang matatag na pamilya. So, conclusion, marriage is not just love, marriage is leadership.
Marriage is not just emotion, marriage is responsibility. Marriage is not just companionship, marriage is government. So, let's declare this. Sabay-sabay po nating basahin. My marriage, 1, 2, 3, go. My marriage has purpose. My marriage has authority. My marriage will govern well. So, final call. Question, who is setting direction in your home? Huwag niyo na pong sagutin. Pagbulay-bulayan niyo na lamang po. I-take home niyo na lang bilang mag-asawa. At ganun din sa sa mga mag-shoota pa lang, pag-isipan niyo rin who will set the direction in your home. And thank you and God bless. And again, Happy New Year po sa bawat isa.